all men can be fathers. Amen? But not all men can be good fathers. Lahat ng mga lalaki pwedeng maging ama, pwedeng maging tatay. Madali lang gumawa ng bata. Amen? Pero hindi ibig sabihin may anak ka na, automatically mabuti ka ng tatay. Amen? Sino ang mabuting tatay? Who is the good father? I think there are 3 characteristics of a good father. May 3 katangian ang isang mabuting ama at makikita natin yan sa katauhan ni San Jose. The first one, patience. A good father is patient, mapagpasensya. At anong ibig sabihin ng pasensya? What is patience? The definition is, patience is the ability to be calm, even if in situations that you do not like. A calm acceptance, avoiding becoming irritated and angry. Yun yung pagpapasensya, pagtitimpi na hindi ka magalit, pagtatanggap na kung ano man ang dumating sa iyong buhay, hindi mo man ito pinili, hindi mo man ito pinlano, basta't na lang dumating, tinatanggap mo pa rin. Sacrifice himself. Kaya niyang ialay yung kanyang sarili. Meron pong kasabihan napakaganda. Sabi, we always talk about a mother's love, but we forget a father's sacrifice. Di po ba? Kala natin yung mga nanay, sila lang yung naghihirap. Pero meron din mga pagsubok at paghihirap ang pinagdadaanan ng bawat ama. Amen? At ano daw po ang sakripisyo ng isang ama? Sabi, a father's sacrifice is like a soldier defending his family without cost, without any payment. Yun yung pagbibigay ng sarili. Pag-aalay na walang hinihingi na kapalit. Hindi po ba ganyan din si San Jose? Nagpakumbaba siya. Binigay niya yung sarili niya na walang iniisip na gagantimpalaan siya ng Panginoon. Inalis niya yung ego niya. Napakahalaga po na alisin din natin yung ego, yung kataasan ng ating loob. Ano pong ibig sabihin ng ego? E-G-O. E, edging, G, God, O, out. Pag meron ka daw ego, inaalis mo ang Diyos sa iyong buhay. Salamatan din naman natin ang ating mga ama. Alalahanin din natin ang ating mga ama. Hindi ibig sabihin, pag ang isang ama tahimik, hindi siya nabibigatan, hindi siya nahihirapan. Amen? Minsan, pag ang tao tahimik, matiisin lang talaga. Ang isang mabuting ama, handa na mag-alay ng kanyang sarili. At ito yung natutunan sigurado ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya walang pag-aalinlangan din sa Kanya, inalay niyang sarili niya sa krus. Matuto din tayo sa pag-aalay ng sarili ng ating mga ama. Tayo din, sana nakahanda tayo na magbigay ng ating sarili. This is what it means to be good. Amen? But third and lastly, kahuli-hulihan, ang isang mabuting ama, a good father is prayerful. A good father is holy. Ang mabuting ama, banal. At anong ibig sabihin ng banal? Malapit sa Diyos. Pag malapit ka sa Diyos, palagi kang nakikipag-usap sa Diyos. Kahit saan niyo po basahin sa Ebanghelyo, wala kayong maririnig na nagsalita si San Jose. Pero, ang nakakapagtaka, palagi daw siyang nakikipag-usap sa anghel. At hindi mo makakausap ang anghel, tandaan niyo po ito, kung hindi ka nagdadasal. Sa pamamagitan ng pagdarasal, doon mo lang maririnig at makakausap ang mga anghel. Napakahalaga para sa isang pamilya na madasalin at banal ang ama. Dahil ang tawag natin sa ama, ang pundasyon, ang haligi ng pamilya. Babagsak ang pamilya kung hindi matatag ang isang ama. At saan manggagaling yung lakas niya? Walang iba kung hindi sa Diyos. Kaya nga, ang isang ama na malayo sa Diyos, mahina, agad sumusuko, mabibigo, at siguradong iiwan niya ang kanyang pamilya. Madalas ko pong naririnig ito sa mga nag-o-open up sa akin.
Magsimula nung tumigil sa pagdarasal, pagsisimba yung mga asawa nila, doon nagkaroon ng problema ang pamilya. Unang-una dapat na lumalapit sa Diyos ay ang ama. Dahil hindi magiging matatag ang pamilya pag ang ama malayo sa Diyos. Alam niyo po, ang mga mabubuting ama, parang napakakonti lang po niyan, di po ba? We seldom see good fathers. Remember this, because good fathers are a gift from God. Madalang lang kakaunti ang mga mabubuting ama. Pero pag merong isang mabuting ama, magpasalamat ka dahil grasya yan sa Diyos. Salamat sa iyo, sa kasama ko, sa hirap at ginhawa sa mundo. Pagsubok ng tadhana, ikaw gustong kasama. Mula sa iyo ang aking saya. Sarap karamay sa mundo.